Lahat ng bangko sa buong Pilipinas, parang kasabot lahat yan. Ha? Ibig sabihin, kung may utang ka sa bangko na yan, tapos hindi mo nabayaran, naka-record yan. Naka-record yan sa kanilang organization. So, ibig sabihin, red flag ka na. Normally, yung mga dealers, may mga sindikato doon. Uy. Yung mga sindikato, may kasabot sila lahat na i-encourage nila lahat ng mga kliyente na doon sa dealers umutang, hindi sa bangko, para mas mataas ang kita nila. Ang ating topic ngayon ay relevant sa lahat po ng mga, lalo na sa mga first-timers at gustong magka-dream car, Kuya Mark, pero di sila makaka-afford sa pagbili in cash. O meron naman, gusto ng bagong kotse, nais din nila na magkaroon ng ibang pamamaraan na hindi sila makabayad in cash-to-cash basis. Ano po ang ating paksa ngayon, Kuya Mark? Chattel na, ang paksa natin ngayon, MJ, yung topic natin ngayon is yung tinatawag na chattel mortgage in relation to auto loan. So, auto loan, meaning kotse, pinag-usapan natin ng loan, and chattel mortgage. Kasi nakita natin ngayon, MJ, sa lahat ng mga lansangan ngayon, lalo sa Metro Manila, ang daming kotse. Bakit daming kotse? Kasi yung iba, first time palang nag-work, nag-loan na ng kotse. Ordinary empleyado lang sa government, ordinary empleyado sa mga private sector, kumuha na ng kotse. So bakit nila kaya ang kotse? Na isang kotse ngayon, pinakamura ngayon, nasa mga 700,000, 600,000 ang pinakamura. May mga kotse nga, umabot ng 40 million, di ba? Yung sa naimbestigahan ngayon sa Senado. So bakit, ano yung tinatawag na auto loan? Kasi if you compare that to other country, napakamahal mag-own ng property, lalo na yung kotse. Kasi if you buy a car in, for example, in Singapore, you will also pay taxes na sobrang mahal, mas doble pa sa value ng kotse. Normally, ang alam ko, nasa mga 1 to 2 million pesos every 3 years ang bayad sa tax doon. Tax pa lang? Tax pa lang to own a car. Sa Singapore? Sa Singapore. That's why yung iba, hindi bumili ng kotse kasi maganda naman yung transport doon, yung mga train doon, maganda. But in the Philippines, sometimes a car is also a necessity. Yung iba kasi, bumili ng kotse para pangbayabang, kotse lang para comfortable and good imaging ang kotse. Good image ang kotse. Kasi, for example, if you're a lawyer, kotse mo isang ordinary sasakyan. Yung isang abogado, ang kotse niya yung may payong. Example. Ayan. Oh, yeah, example. So, ikaw, kliyente ka. Sino mas mahal sa dalawa? Yung isang abogado na walang aircon yung sasakyan niya? O yung isang abogado na ang kotse niya may payong? Doon ka sa may payong. Or Rolls Royce ang kotse. Parang ganon. So it means, sometimes a car is also imaging. But sometimes a car is a necessity in Metro Manila, lalo na yung malayo yung bahay mo, tapos walang train, walang ganon. But in Singapore, car is not a necessity. Kasi maganda naman yung transportation nila doon. But if you own a car in Singapore, napakamahal. Kasi you will magbayad ka ng taxes every 3 years or every 4 years, napakamahal. Mas mahal pa sa value ng car. But in the Philippines, walang ganon. That's why, kahit sino man lang dyan, may unang sweldo pa lang, bumili na ng kotse. Lalo na yung mga kotse ngayon, may tinatawag na zero down payment. May iba dyan, wala kang down payment, bayad ka lang monthly, pwede ka na maka-own ng kotse. Kaya traffic. Yun ang epekto. Traffic, kahit may coding dyan, ang coding, para sa akin, hindi nakatulong yan sa pagsagot sa mga traffic. Bakit? For example, isa kang kotse. Pag coding bumili ka na dalawang kotse. Lalo na kung kontraktor ka. Pag contractor ka, bumili ka na 50 kotse. Di ba? Tapos may payong. May payong pa. Ibig sabihin, walang limit sa pagbili ng kotse. Walang limit. Unless in other countries may limit ka. For example, if you, MJ Mundihar, you're only entitled to buy 1 car. But in Philippines, kahit 100 yung kotse mo, walang problema. Walang limit. So, ibig sabihin, kahit may color coding pa yan, yung coding dyan sa Metro Manila, para sa akin, hindi nakalunas yan sa traffic kasi you can buy second car, one car, you can buy second car. Bakit? Bakit ka makabili ng 2 kotse, 3 kotse? Kasi may auto loan. Mura lang ang pagbili ng kotse ngayon and sobrang liit ang interest. 5% per year ang interest lang. So, ibig sabihin, wala pang 1% per month ang interest, pwede ka na makabili ng kotse. Alright, dito tayo sa ibig sabihin, Kuya Mark, ng chattel mortgage. Hindi Chanel, ha? Chattel. Chattel. Chanel, kung ano yun eh. Bagyo na yun, na mahal eh.
Chattel mortgage. Chattel. So ano yung tinatawag na chattel mortgage? Chattel mortgage, it is a contract. It is a contract of mortgage to give security. To give security or collateral for the performance of an obligation. And what is that obligation? Payment of auto loan. For example, umutang ka ng kotse, ibig sabihin, ano yung collateral mo sa pag-utang mo ng kotse? Ano yung security mo sa pag-utang mo ng kotse na mabayaran mo yung kotse? Yung chattel. Ibig sabihin, yung sasakyan, yun ang guarantee para mabayaran mo ang kotse. But in chattel mortgage, the possession of the property, habang nagbabayad ka pala ng monthly amortization, yung debtor, yung umutang ang may possession sa kotse, tapos ang bangko, mayroon lang tinatawag na lien sa kotse, o ibig sabihin, pag hindi mo nabayaran, the bank has the right or obligation to foreclose the car. So, pwede nila i-foreclose ang kotse, kunin ang kotse, kung hindi mo mabayaran ang monthly amortization. But habang nagbabayad ka ng loan amortization, monthly amortization, you enjoy the property. Bakit mo na-enjoy ang property? Because may security ang bangko. Ano yung security? Na kung hindi mo mabayaran, may guarantee or may collateral. Ano yung collateral? Ano yung security? Yung chattel. And what is that chattel? Yung kotse. So yung kotse, yun ang magbibigay ng security ng bangko na pag hindi mo nabayaran yung utang mo, pwedeng kunin yung kotse. Yun ang tinatawag na chattel mortgage. Bakit ba ito tinawag kayo, Mark, na chattel mortgage? Bakit chattel mortgage? From the word chattel, what do you mean by chattel? Movable. Movable property is chattel. Ano ba yung opposite ng chattel? Real estate mortgage. For example, sinangla mo yung lupa mo, sinangla mo yung bahay mo, sinangla mo yung condominium mo. Yung tinatawag na real estate mortgage. Pero pag sinangla mo yung movable property like car, ang tawag doon, chattel mortgage. From the word chattel, ibig sabihin, movable property. Movable meaning makagalaw from one point to another. Like car, makagalaw. Unlike bahay, dyan lang yan, hindi pwedeng gumalaw ang bahay. That's why ang tawag doon, real estate mortgage. Ang opposite doon, kotse, chattel mortgage. That's why, from the word chattel, ibig sabihin, ang security or collateral of the obligation is the chattel or the movable property. Okay, Mark, curious lang. Kailangan ba iparehistro yung mortgage, yung chattel mortgage para maging valid? Okay. Dalawang option yan, Jay. Ang chattel mortgage, kailangan ipa-registered yan to affect third person. Okay, kailangan ipa-register yan. That's why kung bumili ka ng kotse, nakalagay doon sa ORCR mo, mortgage or encumbered by bank, gano'n, di ba? Ibig sabihin doon, kailangan i-registered yan to make it valid to third person. So kung ibenta mo yan, hindi mo mabenta yan kasi nakalagay doon chattel mortgage sa ORCR. So yun ang tinatawag na registration. Registration is a requirement in chattel mortgage for purposes na to enforce third party. Saan ni-register? I-registered yan, for example, i-registered yan sa may registry of deeds, may ganoon. So then tapos sa LTO para malagay doon yung pangalan sa ORCR. So yun yan. Pero kung hindi mo i-registered, okay lang din. It is still valid between two parties. It is still valid between two parties, meaning the debtor and the creditor. Valid pa rin yung mortgage na yan kahit hindi i-registered, but between the two parties. But to affect third person, para ma-epekto ng third person, kailangan mo ipa-registered yan para naka-annotate doon sa ORCR. Thank you, Kuya Mark. Pero meron akong naririnig na pag pumasok ka sa chattel mortgage, meron kang dapat i-produce na affidavit of faith. Ano ba yung affidavit of good faith? Good faith? From the word good faith, ibig sabihin, pag may chattel mortgage ka, kung umutang ka sa bangko, may tinatawag doon na chattel mortgage. But sa likod doon, may tinatawag na affidavit of good faith. It is a requirement. Ano yung tinatawag na affidavit of good faith? Ang ibig sabihin doon, the mortgage, it is a statement that the mortgage was executed in good faith as a security for the fulfillment of an obligation. Ibig sabihin, umutang ka in good faith, sinangla mo yung kotse in good faith, yun ang tinatawag na chattel affidavit of good faith. It is a requirement. Requirement yung affidavit of good faith. Requirement yun for the execution of the mortgage for the fulfillment of an obligation. And what is that obligation? Payment
of auto loan. Yun yan. Meaning, hindi ka napilitan, hindi ka na-coerce, Parang ganon. para pumasok ka voluntary, sa good faith. kasunduan. Good faith kasi wala kang bad faith na intensyon sa pag-utang mo sa kotse. Kasi iba dyan, umutang sa kotse tapos binenta, pinalitan yung mga pangalan, pinalitan yung mga yung engine number, mga ganon. So in this case, affidavit of good faith, it means that the mortgage was executed in good faith. The purpose only is for the fulfillment of an obligation. And what is that obligation? Payment of an auto loan. Pero kay Mark, kailangan ba na pag pumasok ka sa chattel mortgage or pumasok ka sa isang auto loan, i-declare mo na meron ka pang ibang utang sa ibang entity? Is it necessary? Yes, sa bangko yan. That's why may inspection pa yan. Pupuntahan ka sa bahay mo, i-interviewin ka pa. I-CCI. I-CCI ka pa kung may utang ka. Kasi normally, pag may utang ka, may organization kasi lahat ng bangko. Lahat ng bangko sa buong Pilipinas, parang kasabot lahat yan. Ibig sabihin, kung may utang ka sa bangko na yan, tapos hindi mo nabayaran, naka-record yan. Naka-record yan sa kanilang organization. So, ibig sabihin, red flag ka na. For example, may utang yan dati, hindi nakabayad. Kahit credit card. Kung hindi ka nagbayad ng credit card, tapos naka-record yan sa sistema ng buong bangko. So, pag mag-loan ka sa bangko na yan, tapos ikaw lang mag-isa, wala ka namang guarantee, walang tumutulong sa iyo na mag-endorse for the entering into a loan sa isang bangko, definitely ma-denied ka. On the ground na may record ka na hindi ka pala marunong magbayad ng utang. Markado ka na, kumbaga. Markado ka na. Parang parang pelikula. Sino po ba ang may possession sa kotse na under auto loan, Kuya Mark? Kung under auto loan, normally pag umutang ka ng kotse, habang umutang ka pa, ang kotse nasa iyo na. You are in the possession of the property. Normally, pag auto loan pinag-usapan, dalawa lang yan. May in-house financing. In-house financing, mas mataas ang interest. Doon ka umutang sa mga dealers, mga kasa, mga dealers sa kotse, doon ka umutang sa kanila. Mas mataas ang interest. May iba naman yung tinatawag na PO system, Purchase Order System. Diretso ka sa bangko. Ang ibig sabihin, pag doon ka sa bangko diretso, pag magkano ang kotse, for example, ang kotse is 1 million pesos, ang bangko, bayaran niya full cash. Tapos doon ka sa bangko maumutang. Ibig sabihin, ang contract mo is between the bank. So, ang bank, bayaran niya ang kotse cash, tapos ikaw magbabayad dahan-dahan sa bangko, tapos sa iyo ang kotse, you enjoy the car. So, mas mababa ang interest doon. Unlike sa mga doon ka sa in-house financing, mas mataas ang interest. Normally, times 2 ang interest. Kung 5% per month, umabot yan ng 10 to 11% per month. So, mataas, doble ang bayad mo. But normally, walang mga down payment doon. So, ang purpose naman doon, para doon ka umutang mismo sa dealer. Normally, yung mga dealers, may mga sindikato doon. Yung mga sindikato, may kasabuat sila lahat na i-encourage nila lahat ng mga kliyente na doon sa dealers umutang, hindi sa bangko, para mas mataas ang kita nila. Para mas, negosyo? Buhay ang negosyo? Buhay ang negosyo. Normally, yung mga kotse na mga konti lang ang stocks. For example, ay mga SUV na mga luxury SUV. Konti lang yan. So, ibig sabihin, mahirap ka bigyan ng sasakyan, allotment ng sasakyan kung i-PO mo. But kung doon mo utangin sa kasa, normally bigyan ka agad ng sasakyan kasi mas mataas ang kita nila. Ayaw nila ng PO kasi ang PO, mas mababa lang kita ng mga dealers, mga agents, mas mababa ang kita. Kasi nga, diretso ka sa bangko. But, ang customer, mas maliit ang kanilang babayarang interest and mas friendly ang bangko sa transactions kasi negosyo ng bangko yan. But normally, ang interest ng bangko, 5 to 8% per annum per year na yan. But kung doon ka sa kasa, 9 to 12% per year. Mas mataas yun. Mas mataas. Pero mas mabilis ang approval sa kasa. Mas mabilis ang approval sa kasa. And same time, guaranteed na may allotment ka na nasasakyan. Yun ang pagkakaiba sa kasa and sa PO system. Pero sa akin, mas magandang PO system kasi mas mababa ang interest. Pero paano naman Kuya Mark, kung binenta ng utang ng kotse, ang kotse pero hindi pa bayad sa kasa o sa bangko, possible ba yun? Kung ibenta mo ang kotse na hindi pa bayad, tapos walang consent o pahintulot sa bangko, you will be liable for estafa. Pwede ka liable ng estafa, pwede ka din liable ng carnapping. Kasi in the very first place, nung pumirma ka ng chattel mortgage, naka-guarantee ka doon na hindi mo pwedeng ibenta ang kotse, hindi mo pwedeng
ibenta. Hindi mo pwede ibenta yun until full payment or may consent from the bank. Depende pala sa kontrata na yung pipirmahan, Kuya Mark. Kung Yes. allowed ka ba sa... Normally, nakalagay ang bangko napakasigurista. Yun talaga ang bangko napakasigurista. But of course, negosyo din yan eh. So, we have to understand yung nature ng business ng bangko. Nakalagay talaga doon na kung bangko ang kalaban mo, wala ka talagang lusot. Kasi sa mga utang-utang, kasi expertise nila yan eh. So, nakalagay talaga doon, very maliit lang na text. Sobrang liit na nakalagay doon na pag di mo pwedeng ibenta, pag ibenta mo, pwede kang liable ng stop-up, pwede kang liable ng carnappy, nakalagay doon sa pinirmahan mong chattel mortgage. Thank you, Kuya Mark. Mga nanonood sa atin sa Paris at sa Japan, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you sa mga kaibigan natin dyan sa Paris, the City of Lovers. Ano ba? City of Lovers ba yan? Parang... City of Lovers. Bonjour. Pero dapat may kasama tayo kasi City of Lovers. Parang sa yate, dapat may kasama din. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Tokyo, sa Japan. Thank you. I miss Japan. Ang napaganda ng lugar na yan. Opo. Pero Kuya Mark, paano naman kung walang-wala ka talaga at hindi mo nabayaran yung ni debtor, yung kanyang inutang na kotse? Ano na po ang mangyayari, Kuya Mark? Kung hindi mo nabayaran ang kotse, utang yan eh. Kung marunong ka umutang, dapat marunong ka din magbayad. That's very basic naman yan in nature, di ba? Kung marunong kang humiram, dapat isole mo. Ganun lang yan. For example, hindi mo nabayaran yung utang mo. Nag-auto loan ka, nagbayabang ka, may bago kang kotse, tapos hindi. Akala ko inutang pala. Nako po. Di ba? Sa example, ganun. Tapos hindi mo bayad yung inoba mo, naging inutang. So anong gagawin mo? Anong gagawin ng bangko? The bank will foreclose the property. So, i-foreclose nilang property para makuha yung sasakyan. I-repo. I-repo. I-repossess. I-repossess ng kotse. Ang tawag doon sa batas, foreclosure of the auto loan. Hindi mo na yun makukuha ulit? Or paano po ba ang galawan? Pag na-repo? Ang unang gagawin ng bangko is pag-file ng extrajudicial foreclosure of the auto, kotse. Extrajudicial foreclosure, i-file nila yan sa sheriff. Doon i-file. Tapos, ang gagawin ni sheriff, pag kumpleto lahat ng dokumento, notice of public auction. Public auction yan. Then, during the public auction, the highest bidder will win. Normally, ang mananalo sa highest bidder, yun din ang bangko din. So, kunin ng bangko yan, sila highest bidder, then tapos doon, benta nila sa mga dealers, or minsan, ibibigay nila sa mga managers nila at a lower price. So, yun ang ginagawa ng mga bangko. Pero yung value ng sasakyan remains the same. Hindi na. Mas mura na siya. Mababa na kasi ang sasakyan kasi, normally lalo na yung mga hindi naman mga kilalang mga brand, first year pa lang, 20 to 30% na ang depreciation. Ng value niya. Tapos may mga interest pa, may mga penalty pa. So baka kunin ng bangko yan pag ma-repossess na, less mga 50%, surety ka na kung 50% kunin ng bangko. Ganun pala yung galawan. Kuya Mark, marami ako naririnig na pag pumasok ka dito sa auto loan financing, nababanggit po yung recto law. Ano po ba itong recto law na ito? Recto law, from the word recto, galing yan ni Senator Recto. Itong finance secretary natin ngayon? Hindi, yung nauna una pa, yung si Claro M. Recto. Okay. Hindi, Claro M. Recto. Yung alam ko o siya, I don't know sino Recto to. Basta alam ko, Claro M. Recto. Nalito ako si dalawang Recto ng senador eh. So, ano ba yung tinatawag na recto law? Ang recto law, ibig sabihin, bumili ka ng movable property, example, kotse, cellphone, alahas, bumili ka ng movable property in installment. So, pag bumili ka ng real property, personal property or chattel property or movable property in installment, tapos, hindi mo nabayaran yung installment na yan, finorclose ang property na yan, tapos the public auction. So, pag na-public auction yan, kahit kulang pa ang nabili sa public auction, for example, ang value ng kotse is 1 million, nabili sa public auction 500,000 yan lang, it is considered fully paid upon foreclosure. Pag na-foreclose ng property, kahit bumaba pa ang value ng movable property, considered full payment. Yun yan. Yun ang tinatawag na chattel ng recto law. But ang recto law is not applicable sa PO system. Kasi ang PO system, full payment, binayaran ng bangko. Ang sasakyan, full payment yun. Tapos, doon ka umutang sa bangko. So, hindi applicable ang recto law. Kasi ang recto law, ang ibig sabihin doon,
ang bangko dahan-dahan nagbayad sa dealer, ikaw din nagdahan-dahan nagbayad sa bangko. Ibig sabihin, kung installment ang pagbili mo ng movable property, tapos hindi mo nabayaran ang installment na yan, na foreclosed yan, tapos binenta through public auction, tapos mura ang magbenta. For example, the value ng movable property, o example, alahas, 1 million. Public auction, nabenta lang ng 500,000. May utang ka. Normally, may utang ka pa na 500,000 balance. Pero under recto law, considered full payment. Wala ka nang babayaran. Wala ka nang babayaran. Basta na-foreclose na yung property. Basta under siya ng recto law, and applicable ang recto law pag installment ang pagbili mo ng movable property. But ang PO system, purchase order sa mga bangko, hindi applicable ang recto law kasi hindi ka naman nagbabayad dyan ng installment. Kung hindi full payment ang bayad ng bangko, nagbabayad ka lang ng monthly amortization. Hindi naman installment yun. Monthly amortization ang binayad mo. So therefore, the recto law is not applicable. So, kaya mas marami ang kumukuha ng dealership ng kotse doon sa dealer. Dahil Lahat naman talaga sa dealer. But para sa akin, kesa sa bangko. Mas mahirap kasi kumuha sa PO. Kasi dami pa mga CI, mga interview. Ikaw excited ka na sa makakotse kasi birthday mo. Sa birthday mo yung next week, kailangan may bago akong kotse. Ganon. Tapos, tapos, ang taga sa bangko, dami pa mga interview. Sa dealer, mas mabilis. 1 week, tapos na. O 3 days, tapos na. Or 2 days, tapos na. But mas mataas ang penalty. Mas mataas ang interest. Second, sa dealers, normally may mga promo sila, walang down payment. Nagbayad ka lang ng monthly amortization. 6 years monthly amortization. May ganon. So, bayad ka lang 20,000, 15,000 a month, 10,000 a month, may iba ka 7,000 a month lang. Wala kang down payment na malaki na 20%. Wala. 7,000 a month, 10,000 a month lang bayad mo. But kung tingnan mo, mas mahal yun. Compared mo sa PO. In the long run, mas mahal siya. Mas mahal siya kasi ang interest doon umabot ng more than 10% per annum. Unlike sa PO, only 5 to 6% per annum. So kalahati ang sisave mo kung sa PO ka or through bank purchase order ka, kumuha ng kotse. May nag-text. Ang recto law daw ay ipinangalan kay dating Senador Claro M. Recto na kilala ring father of the 1935 Constitution, dating Senador at Associate Justice ng Korte Suprema. Tama. So, it's Claro M. Recto, not the Recto. Akala ko itong Recto ngayon, Finance Secretary. Hindi. Samantala kay Mark, pwede bang magdemanda ang bangko to collect yung kulang na bayad after ma-foreclose ang kotse? Ang kotse, pag na-foreclose ang kotse, hindi naman siya under PO system. Hindi naman siya under recto law. So, under ordinary credit transaction naman yan. So, for example, kinuha ang bangko. For example, yung kotse is worth 1 million ang kotse. Hindi ka nagbayad ng monthly amortization mo ng 4 na buwan na. So, finorclose ng bangko, kinuha ng bangko ang kotse. Embargo. Embargo. Tapos, ang ginawa ng bangko, binenta. Nung binenta kasi, daming bangga, daming sira, daming mga damage, naging 300,000 na lang ang benta. Lumiit ang value. Sobrang liit. Tapos may utang ka pang 1 million. Ibig sabihin, yung 1 million, bawasan natin ng 300,000, so may 700,000 pa. May utang ka pang 700,000. Sa bangko? Sa bangko. Bakit? Kasi under ordinary transaction naman ang PO system. Hindi mo siya under recto law. So ibig sabihin, kahit na mahatak yung kotse mo, pwede ka pa rin makautang sa, may pending ka pa na utang sa bangko. Kumpara doon sa car dealer ka nangutang ko yung Kahit sa car dealer ka umutang, gano'n din. Ay, kahit gano'n? Oo, gano'n din. Kasi ang recto law, applicable lang normally sa mga alahas yan, mga gano'n. Sa mga kotse, normally cash talaga. Bank cash talaga ang bayad. Kasi ina-avoid nilang application ng recto law. Kasi ang recto law, minsan kasi kahit na foreclose ang sasakyan, may pending ka pa na utang, lalo na pag mga kotse na biglang bumaba ang value. Normally, hindi naman lahat ng kotse, they were not built the same and equal. May mga kotse talaga na bumaba ang value. May mga kotse din na tumaas ang value. Normally, yung mga performance car. Performance car, habang tumatagal, nagmamahal ang value kasi naging vintage na sila. But yung mga kotse na ordinary natin ginagamit everyday, ang bilis ng pagbaba ng value, lalo na yung mga brand na hindi naman kilala. Akala ko kayo, Mark, na pag na-repo na yung kotse mo, wala ka nang babayaran.
Bayaran mo pa rin yung balance. Pwede mong babayaran. Depende sa public auction. Kasi public auction pa yan. Sa public auction, kung ang bentahan is the same sa utang, wala problema. Wala ka na babayaran. Pero sa pag-bidding, mababa ang kuha nila. Example, 1 million, nabenta lang nila ng 300,000, may utang ka pa na 700,000.